Isang magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo, usapang batas na naman po tayo ngayong araw na to. At ako po ang inyong mga kasama, si Bien Dacles. At tuwing usapang batas, sino ba ang lagi nating katabi? Ngayon solo ko siya. Solong-solo ko siya ngayon. Ang nag-iisang si Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Hello po sa lahat po ng mga listeners and Ayan, taga-subaybay po sa atin. Ayan, nag-iisang Attorney Pogi. Ayan. Nakabote tayo ngayon. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Medyo wala kasi tayong intro ngayon. Kasi dati, we talk about bawal na pag-iibig. Ngayon naman, bawal na pagpapakasal. Yun. Bawal illegal marriages. Illegal marriages. Meron bang illegal na marriage? Yes, may mga illegal marriages. Kasi based on law, dapat isa lang ang asawa mo. Except sa mga Muslim. But normally, isa lang ang asawa mo. Kasi may tatlong illegal marriage under the revised penal code. So ano yung mga illegal marriages? Una, bigamy. Pangalawa, marriage contrary to marriage law. Pangatlo, premature marriage. Okay. So may tinatawag na premature, may tinatawag na marriage contrary to marriage law, and bigamy. But yung pinaka-popular, yung bigamy. Yung bigamy. Okay? Yun yung maraming asawa, attorney, right? Yes. So ano yung bigamy? Yung bigamy, may una kang asawa, nagpakasal ka, tapos valid pa yung unang kasal mo, wala pang annulment, nagpakasal ka ulit. Yun ang tinatawag na bigamy. Okay? So it means, kung wala pang annulment, if nag-enter ka ng contract of marriage ng pangalawa, liable ka ng bigamy. Okay? So yun ang tinatawag na bigamy. Yes. But for example, if you think na 5 years na kayong hiwalay, 10 years na kayong hiwalay, pumasok kayo sa pangalawang kasal, are you liable for bigamy? Yes, you're still liable for bigamy. Kasi required po sa batas po natin ngayon under the Family Code ng Pilipinas that kailangan may annulment or may declaration of nullity of marriage before you enter another marriage. Yun ang general rule. But may exception nun. Ito ang tinatawag na valid bigamous marriage. Valid bigamous marriage. Okay. So it means bigamous marriage siya but valid. Okay? Bago ito sa batas, it only means that, for example, yung asawa mo wala absent for ilang taon, you can file a petition for presumptive death. Okay. Okay? Pag normally nawala lang for 4 years, presumptive death. Pero pag, for example, nawala kasi member ng military kasama sa gulo sa Mindanao or passenger ng isang airplane, then nagka-crash, 2 years ang kailangan. 2 years lang. 2 years, pero pag normal case, 4 years. 4 years. But kailangan may exertion of effort na hanapin yung asawa mo. Okay? Exertion ng effort. Pag wala, then 4 years. Pag normal case, 2 years. Pag extraordinary case, pwede ka mag-file ng petition of presumptive death. Pag nag-grant po ng court yan, pwede ka mag-file, pwede ka nang magpakasal. Pero, subject to the condition na yung first marriage mo, subject to the condition na yung husband mo, or yung first husband mo or first wife mo, hindi lumitaw. Kasi pag lumitaw, maging void yung second marriage mo. Okay? Ang gagawin lang ng first husband mo or first wife, mag-file lang ng affidavit of reappearance. Reappearance, okay. Sa local civil registrar kung saan sila kinasal. So, yun lang yan. Pero yung 4 years na binabanggit mo kanina, attorney, that's maximum na yon. Minimum. That's a minimum years. Yes. Pero so pag lumampas na siya ng 4 years, Pwede na mag-file ng petition of presumptive death. But ang pangit itong mag-file ng petition of presumptive death, subject to the condition na yung first husband mo or first wife hindi lumitaw. okay. Okay? So, mas maganda, mag-file na lang ng annulment of marriage or nullity of marriage kasi permanent na yan. Kasi itong tinatawag na petition of presumptive death, subject to the condition na yung first wife mo, first husband mo, hindi lumitaw. Pero kung, attorney, biglang nag-reappear itong sabihin natin si wife yung nawala, nag-reappear si wife, tapos nakapag-file na ng annulment itong si husband dahil inassume na nga niya na hindi na babalik ulit itong asawa niya, paano yung pwedeng gawin ng wife para maayos ulit yung marriage nila? Pag nag-file ng annulment, yung non-present husband or present wife sa first marriage, void na yung first marriage niya. Basta nag-appear na siya. Kahit nag-appear na, basta annulment. Pero kung hindi annulment ang final is only presumptive death, ang tawag doon, valid yung second marriage, subject to the condition na yung first marriage hindi lumitaw.
So wala na siyang habol. Basta naging valid na yung kasal dun sa pangalawa. Yung pangalawang, example, clarify natin ha. Pag yung pangalawang kasal, subject to the condition na yung unang asawa mo hindi lumitaw. Hindi na lumitaw. Pag lumitaw, maging void yung second. Automatic yun. Automatic yan. Okay. Mag-submit lang ang first wife or first husband ng affidavit of reappearance sa local civil registrar kung saan kinasal ang first husband, yung husband niya at saka yung pangalawang asawa. Okay? Pero, kung yung husband nag-file ng annulment sa first wife niya, kahit na lumitaw yung first wife, wala nang habol. Okay. Pero attorney, ganito, paano kung yung bagong asawa, yung relationship nila nag-last na for 2 years, tapos biglang nag-appear itong nawala? Ano yung pwedeng gawin naman itong bagong asawa dun sa gustong ipalabas nitong bumalik? Pag bumalik, automatic maging void nga ang second marriage Pero nila. ano yung pwede niyang, kumbaga, what do you call this? Parang iko-conscious. Ang suggestion ko, yung second wife, hindi siya dapat papayag na ng petition of presumptive death lang. Kailangan i-file ng second wife, mag-file na lang sila ng annulment para maging permanent yung kasal nila. Yun na lang yung pwede niyang gawin? Yes, kasi ang kasal nila, subject to the condition na yung first wife or first husband hindi lumitaw. And walang prescriptive period yan. Anytime. Basta nung mag-appear siya. Hanggat buhay sila, walang prescriptive period yan. The mere fact na yung first wife or first husband mag-file lang o mag-submit lang ng affidavit of reappearance sa local civil registrar kung saan kinasal ang second wife and the husband, maging void na ang second marriage nila. Yun yan. Okay. Ito, attorney, paano kung, syempre, sa tagal nilang, yung bagong mag-asawa, kasi nagpakasal na ulit siya, nagkaroon sila ng anak. Tapos, bumalik itong nawala for a very long time. Ano yung parang mangyayari dun sa anak nila? Yung anak ng first, Dun second, sa pangalawa na? Yes. legitimate. Legitimate? Legitimate. Kasi valid ang kasal nila eh. Ang kasal nila, valid. Subject to the condition na yung first wife or first husband hindi lumitaw. Okay. It means, ang kasal nila, valid. Therefore, kasi valid ang kasal nila, ang mga anak, legitimate. Paano kung na-void siya dahil bumalik na yung nawala? Kahit void, nung period na absent yung first wife, first husband, valid yun eh. It means, ang anak nila, sa second husband, o second marriage, Sa second valid. marriage. Legitimate ang tawag. Legitimate. But yung marriage nila, yung mavo-void? Maging void ang marriage nila. Okay. Automatic yan. Hindi na kailangan mag-file ng petition sa court. The mere fact na mag-submit ng affidavit of reappearance. Yun lang kailangan. So, lahat ng pwede niyang matanggap dun sa, sabihin natin yung father niya, makukuha niya. Dahil legitimate naman siya eh. So, walang problema yan. Walang problema doon. So, yun lang tinatawag na bigamous marriage, pero valid. And that marriage is recognized sa ating batas. Okay. Alright. Ito naman, paano, attorney, paano kung magpapakasal si lalaki, tapos dahil nawala yung visa nga, hindi, ito na lang, ano yung pwede niyang i-assume para sabihin, pwede na akong magpakasal ulit? Ano yung mga pwedeng sabihin nating factors? Kung nag-assume siya, kasi 5 years na wala ng wife niya, 10 years na wala, so he thinks na void na ang first marriage, hindi maging void kasi walang prescriptive period ang marriage. Walang expiration ang marriage. So kahit na 10 years, 20 years nang wala ang wife niya, hindi siya mag-assume na patay na. Ang gagawin niya, mag-file siya, dalawang option. First option is mag-file ng annulment, which is the best. And second option, mag-file ng petition of presumptive death. So kailangan pa rin mag-file ng court, hindi pwedeng mag-assume siya kasi wala siyang karapatan to declare his marriage void. Only the court of justice ang may authority to declare the marriage void. At dapat meron siyang effort to find yung Yes, of course. Kailangan may asawa. effort. Hindi ka nga pwedeng mag-assume siya. Kailangan may exertion of effort to look or hanapin yung nawalang asawa. Hindi pwedeng mag-assume. Yes, and if you ask yung help ng kunwari ng NBI and all, pwede na yung maging valid reason kasi Yes, hindi kasi na nila mahanap talaga. may exertion of effort. For example, may publication sa media, he asked for an authority sa NBI, sa police, to conduct investigation kung paano nawala ang wife niya. Kung walang ganon, hindi pwede ang court mag-issue ng presumptive death yung nawalang asawa.
Alright. Ito naman, attorney, paano kung yung unang asawa niya, 10 years na di nagpakita? Sige, ito balik muna natin ng konti dun sa kanina natin na pag-usapan. We have, sabi mo nga kanina, attorney, na yung factor na hindi mo na siya makita for minimum of 4 years, pwede na yon basta meron kang effort. Oh, yes. Pero meron ka bang criminal liability if ever na bumalik si asawa? Hindi. Wala. Hindi ka maging liable ng bigamy. O kasi, ang asawa mo was presumed dead. So it means exception yan ng batas. Basta kailangan lang, not because ang asawa na wala ng 4 years, not because na ang asawa na wala ng 5 years, 6 years, presume na ng death. Kailangan ang court mismo ang mag-declare na ang absent spouse is presumed dead. Hindi pwede na ang present spouse ang mag-declare. Kailangan ang court mismo ang mag-declare of presumptive death. Meron yung papers pagdating Yes, sa of course. Kailangan mag-file ng petition. May mga requirement pa ng batas. But sabi po ng batas, summary proceeding, it means pabilisan. Alright, ito attorney kasi parang dun sa pagdating sa bigamy, merong parang medyo connected siya to adultery, di ba? Yes, yes. Kasi syempre sabihin natin parang nakikiapid ka na rin doon di ba? So may difference ba or sabihin natin may pagkakapareho ba sila? Actually, iba. Iba ang adultery, iba ang bigamy. Kasi ang adultery is crime against chastity. Okay? Pangangaliwa. Crime against chastity. Ang bigamy is crime against civil status. Okay? So it means, pwede ka maging liable ng bigamy, pwede ka maging liable ng adultery at the same time. But of course, mas mabigat ang penalty ng bigamy. Kasi ang penalty ng bigamy is prison mayor. Hanggang 12 years imprisonment. Ang adultery is only up to 6 years imprisonment. So it means, so maging liable ka ng adultery, maging liable ka ng bigamy. So 12 plus 6, 18 years ka. Parang ganon. But for the cases naman dun sa mga Muslims, kasi di ba meron silang bigamy attorney? Pwede sa kanila yung parang... Actually, may tinatawag tayong polygamous marriage with respect to Muslims. To Muslims, But yes. kailangan ang first wife magbigay ng consent. Siya yung magde-decide Yes, kung kasi okay lang sa kanya. kung walang consent ang first wife, hindi po pwede na magpakasal ang husband. So may authority may power ang first wife with respect to marriage, Muslim marriage. What could be the factor nito on a maximum level, attorney, kapag kakasuhan mo siya ng adultery and bigamy at the same time? Okay. Iba ang bigamy, iba ang adultery. I repeat. Kasi ang adultery is a crime, private crime yan. You say private crime, only the offended party can file a case. Ang bigamy is a public crime. Okay? And pangalawa, ang bigamy, crime against civil status yan. So it means, pag nagpakasal ka, habang valid pa yung first marriage mo, maging liable ka ng bigamy. That's But in bigamy. adultery, for example, you're a girl, you had sexual intercourse with a man, not your husband, you're liable for adultery. Alright, Okay. so pwede nang ipasok din yung adultery. Ang adultery, it only refers to a married wife. Okay? But with respect to a married husband, kung husband ka, valid yung marriage niyo, concubinage. Yung tatlong circumstance in order that a man shall be liable for sa pangangaliwa. So ano yung tatlong circumstance? Number one is, for example, cohabiting a woman, not your wife. Okay? Do you live together as husband and wife kahit na wala kayong kasal? Pangalawa, dinala mo yung kabit mo sa bahay niyo mag-asawa. Or pangatlo, you had sexual intercourse in a scandalous manner. So yun lang ang circumstance that yung unfaithful husband maging liable for concubinage. So for example, yung kabit mo, pinakasalan mo. So you are liable for cohabitation. So you are liable for concubinage. You are also liable for bigamy. So kung pinakasalan mo lang pero hindi mo sinamahan, bigamy ka lang. Bigamy lang. So iba ang elements. Kailangan pasok yung tatlong yun. Yes, iba kasi ang elements ng bigamy, ibang elements ng adultery, ibang elements ng concubinage. Yun And yan. bakit naman, attorney, dun sa yung wife lang yung pwedeng kasuhan ng adultery? Bakit ganun yun? Iba ang wife na kasuhan kasi nga mas strict ang with respect to married wife, mas strict compared sa lalaki. Kasi po, if you are an unfaithful wife, there's a possibility of introducing an alien spouse to the alien heir to the family. Yes. Kasi yung babae kasi nabuntis. Nabubuntis. So it means pag nabuntis yung wife, the presumption is that yung tatay ng bata is the husband. Kung hindi. So yun pasok na mas strict talaga ang adultery. Okay? So iba ang adultery, iba ang concubinage, iba naman ang bigamy. So it means ang unfaithful wife, kung may asawa,
nagpakasal uli, then sinamahan yung kabit niya, so maging liable siya ng adultery, maging liable pa siya ng bigamy. Alright. Yun yan. Marami pa tayong pag-uusapan dito pa rin sa tungkol sa illegal marriages. Illegal marriages Oo. pa ito. Marami to kasi parang hindi lang, sabi mo nga attorney kanina, hindi lang isa yung pwedeng maging factor ng illegal marriage. Yes, Meron yes. tatlo. Tatlong circumstance. Oo. So mamaya pag-uusapan natin ano pa yung natitirang dalawa at ano yung mga factors at ano pa yung mga pwedeng ikaso tungkol dito. So mamaya sa ating pagbabalik dito pa rin sa Kompletos Ricados.